lumabas na ang pangalan ni Bongo at ni Robin Padilla sa Sandigan Bayan. Oo, mga kababayan. Oo, lumabas na ang pangalan nila sa Sandigan Bayan. And I've never been more excited. Sobrang excited na ako dyan, mga kababayan, na lumabas ang kanilang pangalan. Ang tanong na lang dito, pipick upin ba ng ombudsman? Yan ang tanong ko ngayon. Ombudsman, will you follow the money train or obsessed ka pa rin kay Martin Romualdez? Obsessed ka na naman obsessed ka pa rin kay Martin Romualdez na hindi mo iimbestigahan yung mga pangalang Robin Padilla at Bongo. Puntahan natin yan, guys. Ito yan eh. Pakinggan natin yung balita, mga babayan. Leadership Fund, kung tawagin ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan ang alokasyon sa budget na inilaan sa mga senador ng 19th Congress. Pagtestigo niya sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan, sinabi niyang may tig 24 billion pesos ang inilaang pondo para dito sa 2024 at 2025 DPWH budget. Hindi bababa sa kalahating bilyong piso kada senador, 1 bilyong piso kung chairman ng komite o may Senate leadership position. Si Senador Mig Zubiri na nooy Senate President ang may discretion umano sa hatian. Pero tugon ni Zubiri, ni minsan hindi siya nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Lahat umano ng request ay idinaan sa Senate Committee on Finance na tagapangasiwa ng budget process sa Senado. As long as it is no corruption, it is transparent and requested by the agency, I don't see anything wrong, Mr. President. So again, I reiterate that there's nothing wrong with institutional amendments for as long as projects are properly implemented, that they are neither ghost projects nor substandard. Nagtanungin naman ng prosecution. In fairness kay Mig Zubiri, lang yung mga babayan, matagal na rin naman natin sinasabi ito. Wala akong mali sa insertion. Ang mali kapag hindi na-implement. Lalo hindi na-implement na maayos. Well, yun ang mali. Pag hindi siya na-implement, which is a ghost project, or hindi siya na-implement na maayos, which is substandard. Kasi kapag hindi na-implement, nandun yung kickback. Pag substandard, may kickback ka pa rin. Di ba? So, either way, may issue ka. Hindi ako disagree doon sa punto na yun. Ang problema nga kasi, mga babae, nagka-problema, nagka-issue. For example, kasi mamaya ako pupuntahan yan. I'm getting ahead of myself. Kusyon si Bonoan kung sino pa ang nagpadaan ng listahan kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, itinuro ni Bonoan sina Senator Bongo, Robin Padilla at Jinggoy Estrada. Natanong din si Bonoan ng maestrado kung may nagpasalamat ba sa mga nagpalista ng proyekto. Maliban daw kay Revilla, nagpasalamat rin daw si Senator Amy Marcos. Sabi naman ng Senadora, Amy, thank you. May pa-thank you kay Bonoan si Amy. Alay, ayan na. Ayan na. Umabot na kay Amy. Amy, nasaan yung pondo mo? Saan mo ginamit yung pondo mo? Diyos ko, mauubos sa minority. May Amy pa. Magkano? Bunuan, ispil mo na, magkano? May pa-thank you Bakit siya nag-thank you? At hindi niya alam kung anong sinasabi ni Bonoan, pero lagi raw siyang nagpapasalamat sa mga ahensyang nagdadaan. Diyos ko, lagi ka naman walang alam. Lagi na lang, hindi ko nga maintindihan eh. Hindi ko nga alam eh. Hindi ko naiintindihan. No, di ba laging ganyan si Amy, lalo pag may hearing? Hindi ko naiintindihan. Hindi ko nalalaman. Hindi ko, oh my goodness, lagi na lang walang alam. Ganun ka kabobo? Huwag ka na mag-senador kung ganyan ka kabobo, te. Huwag ka na mag-senador kung ganyan ka kabobo. Lagi kang walang alam. Good. Adala ng proyekto sa kanyang probinsya. Kababayan ko, si Secretary Bonoan, hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Hermosa. Ayon naman kay Senador Robin Padilla, Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for late release. si Senator Bongo sinabing malisyoso ang naging Wait. So, inamin ni Robin Padilla na meron. FLR nga lang. Wait lang. Hindi pa ako tapos. Nagsinungaling si Robin Padilla, hindi siya FLR. Bakit? Kasi, mga kababayan, ito, sana yun? Dahil dito, yung Film Heritage Building, ito yun, 150 million. Hindi siya FLR, nagamit siya. Hindi siya FLR. Nagamit siya.
So, ibig sabihin, kung meron pang FLR, kailan yun? Etong 2025. Or 2026. Baka yung 2026 na yun yung na FLR. Bakit? Kasi, na FLR lang naman lahat ng mga budget related sa construction nitong 2026. Nagamit na. Ito yung nag-viral last month, di ba? Na sinabi mismo ni Direk Joey Reyes sa interview niya kay Boy Abunda, na nagulat daw siya na merong Robin Padilla, na meron siyang insertion na 150 million. May problema to. Alam niyo kung bakit? Ngayon lang natapos, 2026. Pero mga kababayan, itong Film Heritage Building, diskaya yan. Diskaya project yan eh. If I'm not mistaken, ito yun eh. Ayan, Philippine Film Heritage. O, yan yun eh. O. Diskaya kasi yan. Ito yun eh, 150 million phase 1 lang daw. Buti nakialam si FL. O, yun. Ito yun. 2023, ito yun o. Huwag ka magsinungaling, Robin Padilla. Ay, 2023. Hindi FLR yan. Susundan pa ng 107 million. Hindi FLR yan. Yung FLR, mga kababayan, yung 2025, sigurado yun. Pero ngayon, mga kababayan, may pag-amin na si Robin Padilla na meron nga siyang insertion for 2025. Naka-FLR nga lang. Puntahan ngayon natin kay Bongo. Ito. Si Senator Bongo, sinabing malisyoso ang naging testimonya ni Bunoan. Sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga na proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So, Wala raw koneksyon sa korupsyon, sabi ni Bongo. Sige. Baka nakakalimutan ni Bongo to. Okay. Wait lang. 142.7 billion pesos. While Escudero was responsible for majority of the insertions, he also included several items that were labeled as being on behalf of Senator Bongo, totaling over 3 billion pesos. Malisyoso, Bongo? Malisyoso? Hindi. Hindi na malisyoso to. It has always been a fact. Mga kababayan, 2019 pa lang, ginagatasan na ni Bongo ang gobyerno. Di ba may report dyan? Ang PCIJ, although komunista ang PCIJ. Anong report ng PCIJ dyan? 6 billion ang mga proyekto ng CLTG sa Davao City. 6 billion noong 2017. Natigil lang, mga kababayan, 2017, 2018. Natigil lang siya noong 2019. Bakit? Kasi tatakbo siyang senador. Diba? Mga sinungaling kayo, Robin Padilla, Bongo, mga sinungaling kayo. Huli na kayo eh. Ang tanong, wala nga naman siyang flood control. Oo. Pero, ang drama ni Bongo ay yung quote-unquote super health center na hindi natatapos. Babadgetan ng malaki, pero sa isang taon siguro 2 o 3 lang ang matatapos. May chismis pa nga, di ba, na allegedly, nabasa ko na to sa article ni Antonio Montalvan yata, if I'm not mistaken, na ginamit yung parte ng 3 billion na yan ay ginamit pang suhol daw sa Supreme Court para ipanalo yung kaso ng impeachment kay Sara Duterte. But that is an allegation.
Allegation lang yun. We don't know the facts that are behind that. Pero yun ang allegation. So, ano, kalimutan na lang? Hindi lang naman, eto, tama si Ultra Tito, hindi lang naman flood control ang may issue eh. Construction in general, infrastructure programs in general ang may issue. Tingnan natin. Tingnan natin kung ilan yung natapos. 297 super health centers are non-operational. May manananggal pang super health center. Manananggal kasi hindi tapos yung second floor. Puro first floor lang ang nagagawa. My goodness. Tama ba naman yun? Manananggal daw eh. Hindi tapos yung mga floors. First floor lang ang gawa. Tapos hindi na tinatapos yung itaas. Anong kabalbalan to, Bongo? Tapos sasabihin niya, malisyoso ang pagkakasama sa pangalan niya. Alam mo, ito si Bongo, ano to, hari ng pabiktima to si Bongo eh. No joke. Hari ng pabiktima yan. Lahat ng batiko sa kanya, either walang basis yan. Walang factual basis o paninira lang o malisyoso lang. Pero hindi niya sinasagot yung tanong. Di ba? Hindi niya sinasagot yung tanong. So, kayo mga reporter, kayo sa mainstream media, obligasyon niyo to. Tanungin niyo siya. Sige na, sabihin na natin malisyoso. O ano sagot sa tanong? Ano nangyari sa super health centers? Ano nangyari sa 3 billion? Saan mo dinala? Ano siya? Sabihin na natin malisyoso, fine, malisyoso, fine. Sagutin mo yung tanong. Hindi makakasagot yan. No joke. Hindi makakasagot yan si Bongo. Alam na kung saan dinala.